Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. Isang napakasayang tanghalian na naman ang ating pinagsaluhan kanina sa Itbulaga. Talaga namang damang-dama na po ang Kapaskuhan sa EB Studio, lalo na kanina nang mag-opening number ang mga clones natin na pinangunahan ni Steve Perry, Daryl Shane, John Danny, Matt Monroe, Basil, and Dominador Jr. Kinanta po nila ang mga himig Paskong song. Lahat masaya at excited na talaga sa Kapaskuhan na paparating, exactly 19 days left before Christmas. At marami nga po ang naging announcement ni Bossing Big Soto kanina, katulad na lang ng dapat nating abangan sa mga naka-VIP pass. May surprise po sa inyo ang Itbulaga, The Clones Concert by request yan, at maririnig nyo po ang mga song na originally ay kasama sa song playlist. Uncut version po ang mapapanood ninyo sa mga naka-VIP sa YouTube channel, kaya ihanda nyo na po ang mga request ninyo. Plus, hindi lang yan. Inanunsyo din kanina ang mangyayari next Saturday ni Bossing Big Soto. May mga magbabalik daw po sa Itbulaga Studio at sabay-sabay nga pong sasaludo ang mga Dabarkads sa mga soldiers. Ito yung Salute to the Talent 2025. Kaya abangan natin yan at hindi lang yan. Inanunsyo din po ni Bossing yung tungkol sa ninong at ninang na magkakaroon nga po ng 2 prod plus mga regalo na extra special daw na ngayon lang daw ito mangyayari. So, kasali po lahat ng Dabarkads, mga SQ, mga clones natin at syempre, ang mga EB hosts. Sobrang saya nito mga ka-Dabarkads kasi inanunsyo din po ang mga magkakapartner sa ninong at ninang. Nagkaroon kasi ng bunutan nung nakaraan, di ba? At hindi lang po yan mga ka-Dabarkads. Kanina din, mas pinataas pa ang papremyo sa Itbulaga Sugod Bahay mga kapatid. Instead kasi na 5K lamang po ang mapapanaluhan sa mga mabubunot, dinagdagan po ni Bossing Big Soto ng 5,000 kung may kasama kang bata. Grabe no, ang daming pasabog ng Itbulaga ngayong Sabado. Talagang binuhos po nila ngayong araw yung mga pa-surprises. So bali 4 or 5 malalaking announcement ang yumanig sa lahat mula po sa Itbulaga. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol nga dito sa pangingialam po ni Anjo Eliana sa issue po ng TV5 at sa ABS-CBN. Talagang lahat na lamang po mga Kadabarkads ay binibigyan ng opinyon ni Mr. Anjo Eliana na para bang ang dami niya pong alam. At kiniklaim din po ni Anjo Eliana na fortune teller daw siya mga Kadabarkads. Nakakaloka no? At tungkol naman po sa kasuhan na magaganap laban dito kay Mr. Anjo Eliana mga Kadabarkads, meron na naman po tayong panibagong nakalap tungkol dyan. Sabi nga dito, hindi nakaligtas ang kontrobersya sa mata ng publiko. Maraming fans at manonood ang naguluhan at nag-aalala sa hinaharap ng programa at karera ni Anjo. Sa social media, may mga nananawagan kay Anjo na tumigil na sa pagbibitiw ng mga pampublikong pahayag at manahimik upang maiwasan ang mas maraming demanda. Ayon kay Paulo Valde, bago matapos ang taon, mas mabuting masampahan daw po ng kaso para tuluyan ng manahimik si Anjo. So ilang linggo na lang kasi mga Kadabarkads, magpapalit na naman po ng taon. Kaya pinupush nila na sana daw ay magkaroon na ng kaso si Anjo Eliana bago mag 2026. Ayon pa dito, sa kabilang banda, may ilan din na naniniwala sa proseso ng hustisya at gustong makita kung paano haharapin ni Anjo ang mga legal na hamon. Ang kontrobersya ay naging mainit na usapin at maraming komentaryo ang ipinapakita kung gaano kahigpit ang epekto ng salita at kilos ng isang personalidad sa publiko at sa industriya ng showbiz. At ayon nga daw po sa mga abogado at legal expert, pinakamainam daw na i-manage ni Anjo Eliana ang bawat kaso ng maayos. Mahalaga rin daw ang komunikasyon na idaan na lamang daw sa legal counsel upang maiwasan ang karagdagang komplikasyon. Ang ganitong hakbang ay makakatulong upang maprotektahan ang kanyang karera at mapababa ang posibilidad ng mas malalaking problema sa hinaharap. So grabe mga Kadabarkads, bawat mga kaso. Ibig sabihin,
patong-patong na kaso ito, mga ka-Dabarkads. Talaga naman pong individual na magsasampa ang mga Dabarkads natin na nasagasaan ni Mr. Anjo Iliana. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga ka-Dabarkads ang tungkol nga dito sa issue ng TV5 at ng ABS-CBN. Meron daw kasi mga bulong-bulungan na magkakaroon ng kolaborasyon ang News Department ng GMA at ng ABS-CBN. Ibig sabihin, sa oras po na hindi na mag-settle ng bayad itong ABS-CBN sa TV5, ay ililipat na lamang yung mga programa po na alisin sa TV5 sa GTV. Naku, mas lalo pong lalaki yung kaguluhan mga ka-Dabarkads dahil syempre hahabulin po ng TV5 yung almost 1 billion na hindi po binayad ng ABS-CBN. Ano? Ganun-ganun na lang yon. Ang katanungan nila, ano daw kaya mangyayari sa ABS-CBN pag winakasan na po ng TV5 ang partnership nito? Unang-una, program may temporarily return to limited pre-TV via A to Z. Pangalawa, strengthening the partnership with GMA Network, especially GTV. Pangatlo, expanded partnership with all TV Villar-own network. Pang-apat, major shift towards digital and streaming platforms. At pang-lima, possible reorganization of ABS-CBN's programming pipeline. At pang-anim, new block time agreement with regional broadcaster. At pang-7, maintaining its multi-platform, multi-network strategy. So yun yung 7 posibilidad mga ka-Dabarkads na pwedeng mangyari sa ABS-CBN once na winakasan na po at pinutulan ng TV5 ang partnership nila dito. Samantalang sa mga nag-aalala po sa partnership ng TV5 at ng TVG Production or ng Itbulaga, narito po yung statement ni Mr. MVP nung nakaraan. Sabi po dito, MVP on having TVJ and the Dabarkads on TV5, they are not just talents but they are co-owners of the business. Sabi dito, natanong kasi siya ng press people kung ano ang arrangement ng partnership nila sa TV5 at MediaQuest Holdings sa mga original at dating host ng Itbulaga. Ayon kay MVP, napagkasundoan daw nila na gawing part owner ang TVJ and the Dabarkads dito po sa Itbulaga. Sabi niya, I just want to pick up the thread from what Tito Sen mentioned and what Jane Basas, President and CEO of MediaQuest Group, said earlier that the format under which we have made arrangement with them and with the Dabarkads here is such that they are not the talents anymore but they are part owner of the content they produce. Lahad niya. Yun daw ang unique na kasunduan nila dahil hindi lang nila kinuha ang iconic trio ng noon time at mga kasamahan nito bilang talents kundi ginawa rin silang mga business partners. That's the very important point of our group The very specific group that we want, the talents who work for us, with us are part owner of the business. Pagmamalaki po ni MVP. Sabi pa dito, nararapat lang daw yon dahil ang mga ito naman ang mga magpupuno sa creative and entertainment side ng kanilang business because hindi naman manggagaling sa amin ang content. Wala naman kaming alam in creating content. Masyado kaming seryoso sa buhay, di ba? Pagpapakatotoo pa ni MVP na ikinatawa ng lahat. Sabi pa niya, so we cannot fire them because they are not just talents, because they are co-owners of the business that they are producing. They're a big part of the creative process and they should be owners and they should be acknowledged and treated as such. And we will treat them that way, di ba? So yan po yung mariing sinabi ni Mr. MVP mga ka-Dabarkads. Hindi po nila po pwedeng tanggalin daw ang mga Dabarkads and syempre ang Itbulaga dahil hindi lang sila basta partnership. They are co-owner ng TV5 or ng MediaQuest. So yan po yung napagkasundoan ng Itbulaga, TVJ at ng TV5, MediaQuest at ni Mr. MVP. Kaya sa mga nag-aagam-agam, natatakot na baka din tanggalin daw ang Itbulaga, hindi po yan mangyayari mga ka-Dabarkads dahil sila po ay co-owner na ng TV5 at ni Mr. MVP. And also, matagal din pong inasam ni Mr. MVP ang TVJ at ang Itbulaga na mapapunta po sa kanilang programa or sa kanila pong channel. Ngayon pa ba nila yan bibitawan, di ba? Ang lakas-lakas kaya ng Itbulaga kahit na
limitado lamang po yung reach ng kanilang istasyon pero ang ganda pa rin po ng ratings ng Itbulaga. Ito yung Itbulaga na talagang maipagmamalaki natin. Kaya huwag kayo mag-alala, mahal po ni MVP ang mga Dabarkads natin, lalo na ang TBJ. So paano mga ka-Dabarkads, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.